Low pressure area o LPA na minomonitor ng Pag-asa naging ganap ng bagyo. Signal number 1 itinaas sa Batanes. Senator Erwin Tulfo magsasampa ng reklamo laban sa mga alegasyon ng ex-Marines. Hiling na hospital arrest ni former DPWA Secretary Manuel Bonoan partially granted na ng Sandigan Bayan. Operasyon ng school services isa sa ilalim na sa regulasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. MRT-3 may libreng sakay sa June 12. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 5, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Mariing itinanggi ni na Senator Tito Soto at Senator Erwin Tulfo ang alegasyong tumanggap sila ng male-maletang pera mula sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senator Soto, hindi pa siya senador mula noong 2022 hanggang 2025 at ang mark anyang binanggit na mga nagpakilalang sundalo ay matagal nang pumanaw. Samantala, tinawag ding malaking kasinungalingan ni Senator Erwin Tulfo ang mga paratang laban sa kanya. Ayon kay Senator Erwin, hindi niya naiintindihan kung bakit siya idinawit sa kontrobersya. Really, kasinungalingan. Kasi mag-iisip pa sila ng sasabihin kung para saan. Kung sasabihin nila, di ba, flood control, supposedly, flood control hearing daw yun. Eh wala naman akong flood control, balik-balik tayo ba nila. Tingnan nila yung GAA from 2022 hanggang 25, wala ako. Wala rin ako mga alokabos, wala yung pangalan ko doon kay Cabral, wala sa DPWH, wala sa House of Representatives, sa appropriations. So what is the purpose? Magsasampa ng kaso si Senator Erwin Tulfo laban sa nagpapakilalang dating Marines dahil sa alegasyon ng mga ito na tumanggap ang mambabatas ng mga maleta ng pera. Sa isang panayam kanina, sinabi ni Senator Erwin na natatawa lang siya habang pinanonood ang mga nagpapakilalang dating Marines. Hindi niya siya naiinis dahil gawa-gawa lamang umano ang sinasabi ng mga ito. Kahapon, pinangalanan si Senator Erwin sa pagdinig na isinagawa ng Cayetano Black sa investigasyon ng anomalya sa flood control projects. May hamon ang Presidential Communications Office sa mga nag-aakusa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa umano siya sa mga nakatanggap ng male-maletang pera mula sa mga maanumalyang flood control project. Bunsod ito ng sinabi ng isa sa nagpakilalang ex-Marines na si Bernard Tube na kasama si dating Congressman Zaldico na nagdala umano ng pera sa bahay ni Pangulong Marcos Jr. sa Paway, Ilocos Norte. Pagbibigay diin ni Yusek Castro, ipresenta ng mga nag-aakusa ang kanilang ebidensya. Pakita mo na nila yung ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang. Naghahatid na ng kalituhan ang nangyayaring change in leadership sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Kapwa naman pinaninindigan ng dalawang grupo ng Senado ang legitimacy ng kanilang mga posisyon. Ang detalye hatid ni Jed Neresina. Matatag ang paninindigan ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang dapat kilalaning Senate President. Ito ay sa kabila ng pagtalaga ng tinaguriang Gatchalian Block kay Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. Kung ako na kay Scientist Yan Win,
I will not act as acting president because he knows it's illegal. The reality is, I was elected by 13. The Constitution, the Senate rule says, hindi ka pwedeng palitan kung hindi 13. So wala silang 13, so wala silang quorum. Kahit anong iimbento nila sa kanilang justification, hindi totoo yun. Gayunpaman nanindigan si Senator Gatchalian na valid at lehitimo ang naganap na pagpapalit ng liderato bago mag-adjourn sinidye ang Senado. Giit pa ng Senador, kinikilala na ng kanilang mga counterpart sa Kamara at maging ng Malacanang ang bagong pamunuan. I think una-una yung mga partners natin tulad ng House of Representatives, in-affirm na itong proceedings yesterday. Nakita nyo naman, in-affirm ni Speaker Bojidi. After that, Malacanang rin in-affirm yung proceedings yesterday. At sabi nga ng Malacanang, if I can borrow the words, legal yung proceedings. Sa kabila ng iringan, nagpahayag ng kahandaan ng senador na kausapin ang Cayetano Block upang maayos aniya ang hindi pagkakaunawaan at tuluyan ng makabalik sa normal ang trabaho sa Senado. Hindi pa kami nakakapag-usap but I plan to extend my hand to all the senators, whether majority, minority, but of course in this case, the new minority. At importante ngayon, buo ang Senado at nagtatrabaho ang Senado. So marami rin naman sa mga minority, mga personal na kaibigan natin, si Senator Joel Villanueva, Senator Marcoleta, mga personal na kaibigan natin. So I would appeal to their hearts na magtulungan tayo para dito sa ating institusyon. At dahil sa pinalitan na ang liderato noong nakaraang Miyerkules, sinabi ni Senator Gatchalian na itutuloy ng kanilang grupo ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa darating na Lunes, June 8. Ngunit ito ay sa ilalim ng pamumuno ni Senator Erwin Tulfo. Kinondena naman ito ni Senator Cayetano at iginiit na hindi opisyal ang gaganaping pagdinig dahil hindi naman aniya napalitan ang chairmanships ng mga komite. Babala ni Senator Cayetano, kung ipipilit ito ng grupo ni Senator Gatchalian ay igigiit niya ang kanyang otoridad bilang lehitimo aniyang Senate President batay sa mga tuntunin ng Senado. Kaugnay nito, asahan na hanggang sa susunod na linggo ay hati pa rin o mananatiling dalawang magkaibang grupo ang magbibigay utos sa Senado. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maghahain ng petisyon ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP sa Korte Suprema upang questionin ang nangyaring quorum na 12 senador sa plenaryo ng Senado noong June 3. Ayon sa PDP, nais umano nilang itaguyod ang saloobin ng mga mamamayang Pilipino na piniling pagtibayin ang kasalukuyang saligang batas at ipagtanggol ang rule of law laban sa anilay mga bastos na senador na nais lapastanganin at yurakan ang konstitusyon. Matapos ang 2 araw na kawalan ng sesyon noong Lunes at Martes dahil sa absence ng majority senators, sorpresang natuloy ang quorum noong Miyerkules nang pumasok si Senator Cheese Escudero ng majority at magsagawa ng botohan kung saan inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore at itinalagang acting Senate President kapalit ni Senator Alan Peter Cayetano. Valid at legal. Ito ang ipinahayag ng Integrated Bar of the Philippines o IBP hinggil sa kinikwestyong quorum na nabuo sa Senado noong Miyerkules, June 3. Ayon sa IBP, batay ito sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Abilino versus Cuenco noong 1949 na nagsasabing maaring bumuo ng quorum gamit ang mayorya ng mga senador na nasa ilalim ng kontrol at kapangyarihan ng Senado. Sapat nila ang bilang na 12 senador na dumalo sa sesyon upang makapagpatuloy ang Senado sa opisyal nitong mga gawain. Dahil dito sinabi ng grupo na may bisa at may presumption of regularity ang lahat ng naging aksyon at desisyong ginawa ng Senado sa naturang sesyon. Nanindigan ang PNP Criminal Investigation and Detection Group na walang special treatment sa hindi pagsuot ng orange detainee shirt ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang mugshot.
Paliwanag ng CIDG, wala silang t-shirt na kakasya sa sukat ng senador. XL, double XL, yung mga nandun sa amin. Oo. Hindi talaga magano eh. Hindi maibaba dito sa ano niya eh. Dito sa balikat niya eh. Hindi, alangan naman na naka sa leeg. Sa kabila nito, binigyan diin pa rin ng CIDG na nasunod lahat ng proseso sa pagdedetine sa senador na akusado sa kasong graft at plunder sa maanumalyang flood control project ng gobyerno kasama si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. It goes to show na lahat ng proseso na dapat gawin ng mga nahuhuli ay ginawa ng CIDG. Okay? Nataon lang po na wala talagang magkasya. Nakita nyo naman kung paano yung build ng katawan ni Senator Jinggoy. Wala pong magkasya. And we have to, kailangan na po yung mag-shot doon sa pag-deliver namin ng mga dokumento sa Sandigan Bayan. Ganun po yun. Hindi po, wala po itong special treatment. Nananatiling may iniindang karamdaman si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nagdudulot ng hindi nito pagdalo ng mga pagdinig sa kanyang kaso. Bunsod nito, pinayagan ng Sandigan Bayan ang hiling nito na mapasailalim ng hospital arrest. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano ang sabi ng Sandigan Bayan, bakit naaprubahan ang motion ni Bonoan na mapasailalim ng hospital arrest? Aga ayon sa Sandigan Bayan, bagamat may mga obligasyon itong tiyakin na mananagot ang mga akusado sa ilalim ng batas, kinikilala ng korte ang mga karapatan sa buhay at kalusugan. Hindi rin maaaring baliwalain na 80 anyos na si dating DPWH Bonoan at may mga health condition na iniinda. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan ng 5th Division ang motion ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na mailagay siya sa hospital arrest habang dinidinig pa ang kanyang kasong plunder at graft. Ayon sa motion na inihain ng kalihim, sa edad nitong 80 years old, iniinda rin nito ang stage 4 chronic renal disease, hypertension, diabetes, arthritis, sakit sa kanyang spinal cord at maging prostate cancer at nais niyang mai-admit sa medical city dahil naroroon ang kanyang sariling attending physician at specialized rin ang mga equipment. Sa kautusan ng hukuman, partially granted ang hiling nito na hospital arrest. Ngunit sa PNP General Hospital sa Kamkrame, Quezon City at hindi sa nais nitong pribadong ospital sa Makati. Inatasan din ang attending physician ng PNP na magsumite ng independent medical evaluation report sa loob ng 5 araw upang beripikahin ang mga medical documents na iniharap ng kampo ni Bonoan kaugnay ng kondisyon ng dating kalihim. Habang hinihintay ang resulta ng pagsusuring ito, mananatili si Bonoan sa ilalim ng mahigpit na hospital arrest at nasa kustudiya pa rin ng PNP Crime Investigation and Detection Group o CIDG. Kapag itinuturing na ng doktor na ligtas na ma-discharge si Bonoan, ililipat siya sa Payatas, Quezon City Jail kasama ang mga kapwa nito akusado gaya ni Senator Jinggoy Estrada. Samantala, kung magkakaroon naman ng emergency at kailangan siyang ilipat sa ibang ospital o pasilidad, bukod sa PNP General Hospital, dapat itong ipagbigay alam sa hukuman sa loob ng 2 araw o 48 hours. Nilinaw rin ng korte na si Bonoan ang sasagot sa lahat ng hospital bills at iba pang kaugnay na gastos habang siya ay nasa hospital arrest. Aga kinikilala rin ni Interior and Local Secretary John Vic Remulla ang desisyong ito ng Sandigan Bayan at sinabing ifo-forward nila ang medical diagnosis ni Bonoan sa Anti-Graft Court. Tinatayang sa Lunes ay matatanggap na nila ang full report kung saan nakasaad na nagkaroon ang dating kalihim ng 2 medical procedures sa loob ng 1 linggo para sa kanyang heart attack. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Hindi na magsusumite ng reply sa Senate Impeachment Court ang House Prosecution Panel para sa answer ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Itinuturing na non-answer ng prosecutors ang tugon ni VP Duterte na hindi nila tumutugon sa mga alegasyon ng impeachable offense. May ulat si Rosalie Coz.
Napagkasunduan na ng 11-member House Prosecution Panel na hindi replyan ang answer ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment. Posibleng isumite ang manifestation kaugnay nito sa Senate Impeachment Court ng House Prosecution Panel ngayong araw ng Biyernes, June 5 o kaya ay sa Lunes, June 8. Well, our position is not to file a reply because we believe na they did not dispute any allegation of facts doon sa articles of impeachment. Gate pa ng House prosecutors, non-answer ang tugon ni VP Duterte sa 4 na articles of impeachment. Naharap si VP Duterte sa aligasyong maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at matinding pagbabanta. We view it as basically not an answer. Hindi ho sinagot point by point. I don't think reply would be the proper categorization of it. Samantala, aminado naman si Representative Luistro, isa sa kanyang pangamba ay ang pananatili ng issue sa liderato ng Senado kasunod ng pagkakahalal bilang acting Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian. Pero binigyang diin din itong kinikilala ng House Prosecution ang pamumuno ng acting Senate President dahil ito rin ang posisyon ng House of Representatives. That is causing us apprehensions also, no? Pero maliwanag, ang 11 prosecutors po ay bahagi ng House of Representatives. We will follow the direction and the position of the institution. At klaro po na kahapon, ni-recognize at kinilala po ng House of Representatives ang bagong leadership sa pangunguna ni Acting SP, Senator Win Gatchalian. Umaasa naman ang House Prosecution Team makakabalik na sa regular na operasyon at sitwasyon ng Senado para sa inaasahang paglilitis kay VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Alamin natin ang lagay ng panahon ngayong naging ganap na bagyo na ang low pressure area na binabantayan kahapon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang madaling araw ay pumasok na ang bagyo sa loob ng PAR at pinangalanan itong Bagyong Esther. Alamin natin ang iba pang detalye sa weather update ng Pag-asa sa kanilang weather specialist na si Benison S. Tarea. Meron tayong update patungkol sa ating minomonitor na si Tropical Depression Esther as of 11 in the morning, araw ng Biyernes. Si Bagyong Esther po ang madaling araw at huling namataan at 10 a.m. sa layong 230 kilometers hilaga-hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Naglay nito ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna, Tropical Depression category at kumikilos pahilagang silangan at 15 kilometers per hour. Yung direktang epekto nitong si Bagyong Esther ay nandito po sa may parting extreme northern Luzon, dito po sa may Batanes at sa halos buong Taiwan, asahan yung pabugso-bugsong hangin at minsang malalakas na mga pag-ulan. Habang base rin sa ating latest animation, kung mapapansin din po nila, may makakapal na ulap at mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Yan po ay associated naman hindi directly from Bagyong Esther kundi dahil sa southwest monsoon or hanging habagat at kitang-kita pinakamalalakas yung mga pag-ulan sa ngayon dito sa may Pangasinan, Zambales, Bataan at yung mga kalapit na lugar nakakaranas din po ng paminsang-minsang malakas na mga pag-ulan. Habang dito naman sa may parting Palawan, Bicol, Visayas and Mindanao, maliit ang tsansa ng mga pag-ulan pero kung meron man, more on mga isolated rain showers or thunderstorms lang, hindi direktang epekto din ng bagyo or ng southwest monsoon. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, kikilos ang bagyo sa loob ng 24 oras, pahilagang silangan hanggang sa weekend, makalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. So, simula po ngayong tanghali hanggang mamayang gabi, babagtasin na bagyo ang rugged terrain o yung mabundok na kalupaan ng Taiwan. Maring mamayang gabi na sa may coastal area na po ng Eastern Taiwan ang Bagyong Esther hanggang sa makalabas po ng PAR bukas ng madaling araw agad-agad. Nakikita po natin once manatili siya dito sa may East China Sea pagsapit ngayong weekend, bahagyang lalakas pa ito bilang isang tropical storm. At nakikita natin yung kabuuan ng bagyo na apektuhan po ng hangin at mga pag-ulan itong Batanes province at hindi po nakakaapekto sa ilang babahagi ng ating bansa.
Kaya naman po sa ngayon nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1. Aasahan yung pabugso-bugsong hangin at ulan doon ngayong araw lamang. And then meron po tayong sea travel suspension automatically kapag meron tayong wind signal number 1. Posibleng paglabas na ng PAR nitong si Bagyong Esther bukas ng madaling araw, tatanggalin na rin po natin yung wind signal number 1 sa Batanes. Ang manifestation na no reply sa answer ng company Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment ay patunay na malakas ang kaso. Ayon ito sa isang miyembro ng House Prosecution Panel. Ang detalye sa report ni Rosalie Coz live. Naisumite na ba ang manifestation ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court? Ela, posibleng ngayong araw o sa Lunes na, June 8, isumite ng House Prosecution Panel yung manifestation kung saan nakasaad na hindi na ito magre-reply sa answer ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment. Gate ni House Prosecution Panel member at One Rider Party List Representative Rog Gutierrez. Ang paghahanda o paghahain ng manifestation sa halip na reply ay patunay ng lakas ng articles of impeachment. Tila rin naman hindi anya nasagot ng defense team ni VP Duterte ang mga punto sa reklamo. I think that the filing of a manifestation is a testament of the strength of the complaint itself. The fact that the answer does not change our legal theory, does not change the factual circumstances, would attest to kung na matibay na po yung complaint to begin with. Samantala, aminado naman ng House Prosecutor, may epekto sa magiging takbo ng inaasahang impeachment trial kay Vice President Duterte ang kasalukuyang sitwasyon sa Senado. Kamakailan, naihalal bilang acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Ito ay bagaman patuloy pa rin iginigiit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Well, definitely there's a concern, but this is more on a personal rather than a professional level. I would say we have to consider that whatever changes in position and leadership in the Senate, that is internal to them alone. And of course, we respect that, given that the membership of the Senate will also be the membership of the Senate, of the impeachment court, no? But with that said, we can't avoid the practical effects that when there is a change of leadership, we've seen it already during the time. I believe there was an amendment to the rules proposed on the impeachment court. So that would definitely affect the procedure in the impeachment court. Ipinahayag naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa pang House Prosecutor, sa June 18, posibleng maisagawa na yung pre-trial conference. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Idudulog na sa Korte Suprema ang issue ng krisis ngayon sa liderato ng Senado. Ayon sa petitioner, valid ang nangyaring quorum sa Senado para magkaroon ng pagbabago sa liderato. Alamin natin ang detalye mula kay Dante Amento live. Dante, kailan ba inaasahang formal na maihahain sa Korte Suprema ang petisyon kaugnay ng krisis sa liderato sa Senado? Magandang tanghali, Aga. Sa ngayon, actually, naghihintay tayo dito sa labas ng Korte Suprema kung saan inaabangan natin ang pagdating noong petitioner. Ihilingin ng gurong si Barry Tayam sa Korte Suprema na mamagitan sa lumalalang krisis ngayon sa liderato ng Senado. Ang petisyon ay bunsod ng matinding pagtatalo kung legal ba ang naganap na palasahan sa Senado noong June 3 kung saan idineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa liderato. Nagsimula ang tensyon noong May 26, 2026 matapos ang isang walkout ng minority bloc dahil sa usapin ng iminumungkahing remote voting na sinasabing paraan para makaboto si Senador Ronald Bato de la Rosa. Noong June 3 sa presensya ng 12 senador, inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. Gayunpaman, mariing tinututulan ni Senador Alan Peter Cayetano at Senator Loren Legarda ang pagbabagong ito at iginigiit na hindi legal ang nangyari. Sa petisyon, binibigyang diin na ang kabuuang bilang ng mga active na senador ay nababasan dahil si Senador Jingoy Estrada ay nasa preventive detention at si Senador De La Rosa naman ay hindi mahagilap matapos ilabas ang warrant mula sa ICC. Ginamit na pasiyan ng petitioner ang doktrina ng kasong Avellino versus Cuenco kung saan ang quorum ay kinalkula base sa mga senador
na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng kapulungan. Sa kabila ng kautusan mula sa bagong liderato na work from home, muna ang mga kawani, patuloy na nagsagawa ng pagdinig si Senador Pia Cayetano kahapon ng Blue Ribbon Committee. Ang nasabing pagdinig ay binuweltahan ng bagong liderato dahil wala umanong opisyal na stenographer at sekretarya na nagdokumento sa sesyon. Hiling ni Tayam sa Korte Suprema na maglabas ng definitive ruling upang matigil ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang kampo na nag-aagawan sa kapangyarihan upang matiyak na hindi maparalisa ang serbisyo ng Senado para sa bayan. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nagpadala na ng imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ng bagong chairman nito na si Senator Erwin Tulfo sa itinakdang pagdinig sa Lunes, June 8. Isa sa pinadalhan ng imbitasyon si dating House Speaker at later 1st District Representative Martin Romualdez. Kasalukuyan ding nire-review ng komite ang listahan ng mga posibleng resource persons para sa pagdinig at pinag-aaralan kung isasama rin sa imbitasyon ang 18 dating Marines. Tanging ang sabi na lamang mula sa anyay proper Blue Ribbon Committee ang hinihintay ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag bago siya dumalo sa pagdinig sa Senado. Ito ay kahit personal siyang inimbitahan ni Senate President Alan Peter Cayetano na dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon. May ulat si Benedict Samson. Hihintayin muna ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang sabina na ilalabas ng proper Senate Blue Ribbon Committee bago siya pumunta sa Senado. Ito ay kahit na personal siyang inimbitahan ni Senate President Alan Peter Cayetano na dumalo ng personal sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayon kay NBI Director Matibag, sa ngayon anya ay hindi pa malinaw ang totoong Blue Ribbon Committee. Well, hintayin ko yung official na sabina galing sa proper Blue Ribbon Committee. Emphasis on the proper Blue Ribbon Committee. Sino yung Blue Ribbon Committee? Kasi hindi natin alam eh. So padala tayo ng sabina. No? Naniniwala rin ang NBI Director na wala pang bago sa tatanungin ng mga mambabatas kaugnay sa paglitaw ng 18 mga dating sundalo. Well, ang napansin ko lang, kapagtaka, si Atty. Balico, this the one answering the questions. As far as I'm concerned, para sa kami abogado, pinakinggan niya yung kwento ng mga Marines, hearsay yun. Dahil kwento lang sa kanya eh, di ba? So, saka wala pa nakita present na picture. The same questions na tinanong namin dito sa NBI, sino kumuha ng picture, paano ba ma-authenticate, wala namang present eh. Kahapon, inanunsyo ng hepe ng NBI na ipinasabina nila si dating Congressman Mike Defensor at ang isang miyembro ng 18 ex-military. Ito ay dahil umano sa panunuhol ng 5 billion pesos si Defensor sa mga dating sundalo upang magpahayag ng sinasabing malawakang korupsyon na galing sa flood control projects. Ang bago lang doon yung testimonya nung may relationship doon sa isa sa 18 Marines na allegedly na si Mike Defensor nag-offer ng 5 million. So naririnig ko rin yung mga sinasabi na may sakit yung kapatid ko, ganito, hindi ko napagkamot. Kasi doon sa statement nung nag-issue, ang abi nga allegedly 5 million pero ang nabigay pa lang, portion pa lang. Kaya hindi pa nakukumpleto yung 5 million. Base doon sa testimonya nung nagbigay dito ng statement. Sa June 10 naman ang nakadakdang PEDSA para dumalo sa tanggapan ng NBI sina Defensor at ang isang miyembro ng ex-Marines. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkakaloob ng libreng sakay ang MRT-3 sa June 12 bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan. Ayon sa Department of Transportation, libre ito para sa lahat ng mga pasahero ngunit sa limitadong oras lamang. Maaari makapag-avail ng libreng sakay sa buong linya mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Isa sa ilalim na sa regulasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang operasyon ng school services. Ito ang inihayag ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II sa gitna ng nalalapit na pagbubukas ng eskwela sa Lunes. Para sa detalye, narito ang report ni Asher Kadapan Jr. Live. Asher, ano yung dahilan ng LTFRB sa target nitong regulasyon sa operasyon ng school services?
Patuloy na pagtaas sa singil sa school service, lalo ngayong school year, sa gitna ng walang tigil rin na pagdalaw ng presyo ng petrolyo. Itong isa sa mga kinukonsidera ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pagre-regulate ng school services. Hindi maaaring basta na lang magtaas ng singil ang mga school service. Ito ang binigyan diin ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II matapos ihayag ng ilang operator at asosasyon ng school service ang pagdadagdag ng kanilang singil ngayong pagbabalik eskwela. Paliwanag ng opisyal, naglaan naman sila ng pinansyal na ayuda na 5,000 piso sa parehong operator at driver ng school services. Ito anya ay tulong ng pamahalaan dahil apektado rin sila oil price hike dulot ng epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Ngunit nakatatanggap anya ang ahensya ng reklamo kaugnay ng mataas na singil ng mga school service. We would start to, sabi ko nga sa atin, we would start to regulate. Kasi right now, we're not regulating it kasi it's a treatment namin dyan, parang contract between the parents and the school transport, no? Pero tama kayo, no? Merong nakikita namin, namamahalan na yung mga magulang, no? So we will start regulating. In fact, we will call a meeting with the major school transport operators sa mga major universities, kasama na dyan yung PUP, gano'n, no? Para maintindihan rin naman namin yung problema ng school transport. Ayon kay Chairman Mendoza, bago nila ipatupad ang regulasyon ay nais rin nilang maintindihan ang ng LTFRB ang problema na kinakaharap ng mga school service. Kaya ito ay magpapatawag ng pagpupulong kasama nga ang iba-ibang mga eskwelahan. Ito ay upang humingi rin ng rekomendasyon upang isama rin ang mga school services sa 10 peso per liter na fuel subsidy program ng pamahalaan na kasalukuyang ipinatutupad para sa public utility vehicles. Isasagawaan niya ito pagkatapos ng pagbubukas ng eskwela sa susunod na linggo. We just want to make sure yung safety issue muna, no? Pag-set kasi next week na to, no? And then after that, magtatawag ho kami ng public consultation muna. Kasi first time to, The school transport fares have never been regulated in the past. But it's high time, tama po kayo, no, na we step in. Kasi medyo nakikita natin na lumalabas na sa affordability issue. Sana kung walang nagre-reklamo mga parents, di ba? Aga sinabi rin ng LTFRB chairman na isa rin sa binabantayan nila ay ang aktual na operasyon ng mga school service, partikular na yung kaligtasan ng mga mag-aaral habang nakasakay sa naturang transport vehicles. Mula dito sa Quezon City, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Bumagal ang inflation rate sa buwan ng Mayo kumpara sa buwan ng Abril. Batay sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 6.8% ang inflation rate sa buwan ng Mayo. Mas mababa ito kumpara sa 7.2% na naitala noong buwan ng Abril. Ligtas na nakauwi ngayong araw ang 15 overseas Filipino workers o OFW mula sa Israel na lumikas matapos ang ceasefire. Ito ang pangalawang batch na na-repatriate ng OFWs matapos magbalik sa normal na operasyon ang Ben Gurion International Airport ng Israel. Sa kabuuan, umaabot na sa 235 na mga Pilipino ang matagumpay na natulungan ng embahada na makaalis ng Israel mula noong February 28 ngayong taon. Hindi pa rin nawawala ang mga prank callers sa 911 hotline ng Philippine National Police. Kaya panawagan ng pambansang pulisya sa publiko, huwag magbiro at magbigay ng maling impormasyon. Ang detalye sa report ni Lea Ilagan live. Lea, may naparusahan na ba dahil sa prank call sa 911 hotline? Magandang tanghali sa iyo, Ella. So far, wala pa naman napaparusahan dahil sa mga prank calls. Subalit, sinabi nga ng PNP na kapag paulit-ulit silang gumawa ng prank calls, automatic na mabablock na sila at hindi na makakalusot ang kanilang mga tawag sa panahong totoong nangangailangan na sila ng tulong. Madalas pa rin nga na nakasusumpong ng prank callers ang mga nagbabantay sa 911 hotline. Ayon sa Philippine National Police,
Ang mga false information at mga hindi seryosong tawag ay labis na nakaapekto sa kanilang serbisyo. Kaya ang panawagan ng PNP sa publiko, iwasan na ang pagtawag sa National Emergency Hotline na ito upang mas madaling makakontak ang mga higit at tunay na nangangailangan ng tulong. Sa sistema na yan ay kapag tumawag ka 3 beses prank call, ibablock ka na doon. At by that time na kailangan mo na ng totoong pangangailangan, nakablock ka na, sorry. At upang mas mapalawak pa ang pagsaserbisyo ng Unified 911 System, unti-unti na rin itong inilunsad sa iba't ibang rehiyon, gaya na lang sa Ilocos Norte, Isabela, Leyte at Iloilo. Ayon kay Police Regional Office Acting Director Police Brigadier General Randolph Tumanyo, ang activation ng kanilang command center sa Leganes ay magagamit sa mas mabilis na emergency response. Mapapalakas din aniyan ito ang enforcement, fire, medical at disaster response sa kanilang rehiyon. Tiniyak naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy na pag-iibayuhin ng PNP ang serbisyong ito sa mamamayang Pilipino. We are fully committed na ang responses nito ay magagawa namin sa kahit anong oras. At we are committed para ito po ay mas mabilis, mas tapat at nararamdaman ng ating kababayan. Dagdag ng PNP, Ella, nakakatanggap sila ng nasa 33 to 35,000 na tawag araw-araw sa Unified 911. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Sa iba pang balita, arestado ang isang lalaki na nagpanggap na pulis sa ikinasang entrapment operation ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Parañaque. Modus daw ng lalaki ang sulatan ang mga nais kikilan gamit ang pangalan ng pulis at letterhead ng PNP para takutin. Nagbabalik si Leia Ilagan. Tinuldukan na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region ang pangluloko ng isang lalaking ito sa mga dayuhan para kumita ng malaking halaga. Sa isang entrapment operation, hindi na nakapalag ang lalaki ng arestuhin ng mga tauhan ng CIDG. Ayon kay CIDG NCR Chief, Police Colonel John Giyagi, modus ng suspect na sulatan ang mga nais na biktimahin para mangikil ng pera. Gaya ng ginawa nito sa 4 na Korea National noong Abril na tinakot na sasampahan ng kasong tax evasion at money laundering kung hindi magbibigay ng 500,000 piso. Sinabi ni Giyagi, sa takot ng mga dayuhan, nagbigay ang mga ito ng hinihinging halaga. Ang iniaano niya is i-clear sila sa kaso na yon kapalit ng pera. I-clear nila, ito nga ito, cleared of the allegations of money laundering and tax evasion. Hindi pa nasiyahan ang suspect. Nitong buwan lamang, muli nitong sinulatan ng 4 na dayuhan para muling humingi ng pera. Kita sa palitan ng text ng suspect at biktima ang panghihingi nito ng panibagong 600,000 piso. Sa pagkakataong ito, nagpanggap naman siya bilang isang police captain Artemio Armada ng Manila Police District. Pero ayon sa pulis, hindi niya kilala ang suspect at lalong hindi niya pirma ang nakalagay sa sulat. Sobrang nagulat po ako kasi unang-una hindi ko naman kilala itong mga personality na ito. And then nung nakita ko nga ito, parang puro scan yung ginamit nila. And then yung pirma hindi po sa akin. And yung number hindi ko pa. Aminado naman ang suspect na hindi sila magkakilala ng pulis. Nakita niya lamang daw ito ng isang beses nang tulungan siya sa isang traffic incident. Wala din daw siyang kilalang NBI kaya't pulis ang kanyang ginamit. Sugan, nagsusugan ka. Online. Pwede po ako nagkakasino na yung sa mga hotel. Sa online casino. Ulit. Casino. Hindi po, baka. Dagdag ni Colonel Giyagi, ang suspect ay mahaharap sa patong-patong na kaso gaya ng robbery at usurpation of authority. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binuksan na muli sa mga motorista ang northbound ng EDSA Quezon Avenue flyover bandang alas 8 kaninang umaga. Naialis na ng Metropolitan Manila Development Authority ang oil tanker na bumangga sa concrete barriers ng EDSA busway bandang alas 5 kaninang umaga. Nagsagawa rin ng paglilinis sa mga tauhan ng MMDA para maalis ang langis na iniwan ng oil tanker sa kalsada. Manipis pa rin ang supply ng kuryente sa Visayas Grid ngayong araw, June 5. Base sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, muling ilalagay sa yellow alert status ang Visayas Grid mula 5 p.m. hanggang 8 p.m. mamaya. Sa ngayon, nasa 2,608 megawatts ang available capacity ng grid, habang nasa 2,379 megawatts naman ang peak demand nito. Ang yellow alert status ay bunsod pa rin ng pwersahang outages sa mga planta at mataas na system demand forecast. Samantala, nagbugang muli ng mahinang usok ang Mayon Volcano sa Albay bandang alas 5 at 59 ng umaga kanina. Kasunod nito, nagkaroon din ng pag-agos ng lava na dahilan ng pyroclastic density currents o uson bandang alas 9:07 ng umaga. Ito ang ika-151 sunod-sunod na mga araw na may aktibidad ang Mayon Volcano ayon sa PHIVOLCS. Sa ngayon, nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa Mayon Volcano. Naglabas ng babala ang mga otoridad sa Lapu-Lapu City matapos mamataan ang timbal jellyfish sa ilang baybayin doon. Samantala sa Iloilo, binuksan ang Unified 911 system upang mapabilis ang pagresponde sa mga emergency. May report sila Lane Moreno. Umabot sa 11,896 na tupad workers sa Western Visayas ang nakiisa sa Brigada Eskwela 2026 bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa June 8. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, nasa 751 na pampublikong paaralan sa rehiyon ang nalinis at napagandang mabuti sa tulong ng mga benepisyaryo ng tupad program. Tinatayang 72 million pesos ang inilaang pondo para sa programa kung saan tumatanggap ng 500 pesos kada araw ang mga manggagawa mula Mayo 19 hanggang Hunyo 26. Kabilang sa kanilang mga ginagawa ang cleanup drive, minor repairs, landscaping at pangkalahatang maintenance sa mga paaralan. Sa Sipalay City, Negros Occidental naman, nagtayo pa ang mga tupad workers ng makeshift classrooms para sa mga mag-aaral sa Sitio Canaraw, Barangay Kabadyangan. Sa Lapu-Lapu City, pinag-iingat ng mga otoridad ang mga beachgoers matapos makita ang pagdami ng mga thimble jellyfish sa baybayin ng Marigondon. Bagaman karaniwang maliit, maaari umanong magdulot ng pangangati at iba pang iritasyon sa balat ang mga ito kapag nakadikit sa tao. Dahil dito, agad na nagsagawa ng assessment at cleanup operation ng City Environment and Natural Resources Office upang maalis ang mga jellyfish sa dalampasigan. Sa Iloilo naman, pinangunahan ni DILG Undersecretary Jed Mabilog at PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang paglulunsad ng Unified 911 System sa Leganes Fire Station. Layunin ng programa na pag-isahin ang pagtanggap ng mga tawag para sa mga emerhensya at mas mapabilis ang koordinasyon sa pagitan ng pulisya, PFP, medical at rescue teams. Inaasahan naman ng mga otoridad na mas mapapabilis nito ang pagresponde sa mga insidente at paghatid ng serbisyo sa mga mamamayan sa rehiyon. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ilang manggagawa ng German airline na Lufthansa ang nasugatan ng bumigay ang nose gear ng isang Boeing jet Huwebes oras sa Frankfurt. Nangyari ang insidente habang nakapark ang eroplano at inihahanda ng mga crew bago ang boarding ng mga pasahero sa biyahe patungong Los Angeles.
Inimbestigahan na ang pangyayari habang tiniyak naman ng airline company na sumasa-ilalim na sa atensyong medikal ang mga sugatang tauhan nito. Kinansela na rin ang biyahe ng nasabing eroplano. Ipinagutos ng korte sa Sweden ang pag-aresto sa barkong Kafa na hinihinalang sangkot sa illegal export ng mga produkto ng Ukraine mula sa mga teritoryong pansamantalang inookupa ng Russia. Ang pag-aresto sa barko ay kasunod ng hiling na international legal assistance mula sa Ukrainian Prosecutor's Office. Ayon sa investigasyon, lumabag ang barko sa entry at exit rules ng Ukraine na pagpuslit ng mga produkto na taliwas sa national interest ng Ukraine. Para maitago ang intensyon na itala ang barko sa pamamagitan ng peking registration na may ibang pangalan para maipasok sa international database. Aabot sa 240 migrants ang namataan ng Air Interdiction Agents na United States Customs and Border Protection Bureau o USCBP sa direksyong patungo sa border ng US. Sakay lamang ng isang bangka, ang mga migrante ay napag-alamang mula sa bansang Haiti. Ayon sa CBP, mapanganib ang nasabing paglalayag dahil posible silang lumubog at malunod. Babala ng CBP, walang saysay na ilagay sa panganib ang kanilang buhay, gayong hindi rin naman sila makapapasok sa Estados Unidos. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 13 na nagsasabi, "Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan." At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at